Pinagpasapasahan ako kung kani-kanino. Pabantay sa tita ko, pupunta ng Leyte. Walang mother guidance. Walang pamamahal. Kung inagayon ako sa tita ko, halos araw-araw, nabubugbog ako. Yung to the point na iuuntog yung ulo mo sa pag may nagawa kong mali. Hindi ako umangat. Kasi alam ko, nagarating ang araw na may mag-comfort yung safety. Nilagay ako ngayon sa tita ko at the age of 17. Sobrang tight ng budget nila. Ngayon, ang pinupurso nila is ako. Since nagbibigay ng allowance ang mother ko sa akin, pero hindi lang nakasya. Kaya ang ginawa nila, gusto nila ako i-on-call prostitute. Pero sa mabutihan ng Lord, napagtagumpayan ko po yun sa pamamagitan ng pagsama niya sa akin kasi that time, nagtitake na po ako ng medicine para sa severe depression. Sa isang araw, isang oras lang ako magiging sakit. Kasi sobrang taas ng dosage ng medical ko ng medicine ko. Isang araw, isang oras ka lang nagigising. Nakakaramdam naman sa mga loob ng sakit. Hindi ko minaya. Naghanap ako ng ibang coping mechanism. Andiyan na yung nagsusugat ako ng sarili ko kasi gusto ko mabaling yung pain ko. Gusto ko mabaling sa iba. Gusto ko lang maramdaman. Ayoko lang nasa loob ko. Hanggang sa may point na nanginginig na ako. Hindi na ako makahinga. Yung psychiatrist ko, yung recommendation niya, ipasok na po ako sa facility sa Muntinlupa. Tapos namatay po yung araw na sobrang galit ko, sobrang sama ng loob ko kasi nagpa-flashback yung ginawa sa akin, yung nakaraan ko. Gusto ko na tapusin gusto ko po tapusin yung buhay ko. Napalalim po yung pag-iiwa ko, napalalim po sa huwis ko kasi ayoko na makalamdam ng sakit. Ayoko na makalamdam ng iniwan ako. Ayoko makalamdam na ganito pa ako kamama para ilagay niyo ako sa prostitution. Kumilos po ang Lord sa pamagitan po ng nanay ko. Yung nanay ko po kasi nauna po sa daan. Salamat po sa Lord at nauna po siya. Talagang ang pagbabawi niya po sa akin is strong prayer. Lagi niya po sinasabi sa akin na lumaban ka, manatawaran ka, na hindi ko narinig kahit isang beses. Hindi ko narinig ng nanay ko kahit isang beses. Lumaban. Sobrang nalalaman ko na ang pagbabawi niya ay hindi sa makamagong paraan, kundi sa guidance ng Lord na talagang sinasabi niya sa akin na lumawal ka. Humihingi ako ng tulong nito para ipagdasal ka. Para maligtas ka kasi ang kailangan ko ng pagkakaloon. Yung parang lagi niya sa akin sinasabi. Dumating ako yung araw na hinayaan ko lang po. Hinayaan ko lang po yung nanay ko sa mga gusto niya magyari. Kada Sabado, lagi na po inaayon na Sunday service natin. Baka gusto mo po makinig, tawagan kita, video ko tayo. Kasi uso po yun ngayon, di ba? Mga video, wala ka sa So, hinayaan ko po ngayon yung nanay ko. Adi, tawagan mo po kami. Sunday po yun. May 11, 2022 po, to be exact. Ngayon, nung pagkabukas po ng video ko, narinig ko po sila ng nanay na nag-worship po sa Panginoon. Ngayon, ako naman yung sa pagmamahal. Ako naman yung na dinadala. Na-attract po ako. Naririnig ko po kasi na para silang parang silang nasa langit na ang sinasabi, holy, holy, holy. Ang ganda ng
nagkaroon ng buhay. Doon ko kinuha ng Lord sa worship ko na yun. Doon ako kinuha ng Lord. Nung araw din po na yun, inayaw po kami mga na gusto mo ba na maranasan ng ganun pa na ng bahay? Gusto mo nga pumunta dito? Alam niyo po, kada inaaya ako ni mama pumunta ng Japan, lagi akong humihindi. Kasi meron po ako karelasyon na babae. Pumasok po ako sa ganung relasyon. Kasi naghahanap po ako ng pagmamahal na hindi ko po talaga nakita sa kahit kaninong magulang o mga nagbabantay sa akin. So pumasok po ako sa isang relasyon ng same sex. Pero hindi po ako nag-atubili na pumunta ng Japan para lang po sa pananambahan na yun. Alam niyo po, napakaganda sa pakiramdam kasi napakabuti ng Lord. Nung araw po kasi na pumunta ako ng Japan, kinabukasan, baptism po at nung kinabukasan ko yun. Kaya ang sabi ko na sa akin, napakababagat ko kasi baptism. Pupunta ko sa Japan. So parang wala lang sa akin. Parang, okay. Parang attitude na gano'n, na makamundo ka ba? So nung araw ko na yun, nakita ko po si nanay na bumaba ng sasakyan. Sobrang takot po ako. Nai-intimidate ako sa oras ni nanay. Kasi parang po siyang nagliliwanag na hindi mo malaman. Nakakatakot ako bumaba sa sasakyan. Ayokong makita nila ako. Nahihiya ako, natatakot ako. Gusto kong ako sa sasakyan. Huwag na akong bumaba. Kasi kung nakikita ko si nanay, parang lulukungan na lang. Ganun lang. So sobrang intimidate ko sa oras niya. And then, ayun na nga po, na-baptize po ako sa ginamit kong lingkod po ni Lord na si nanay. Yung pakiramdam ko po na sobrang gaan. Yung pain na dinamala ko, yung gusto ko ng higante, nawala po sa pamamagitan po ni Lord. Pinalitan niyo po yung ng comfort, ng pagmamahal, na hindi ko po nakita sa mundo. Nung araw din po na yun, nagtuloy-tuloy na po ako sa lahat. Salamat po sa Lord. Nagtuloy-tuloy po ako sa lahat that time. Talagang binago po ng Lord yung buhay ko. Hindi na po buhay ko, kundi po yung puso ko. Yung puso ko na gusto ng karelasyon ng babae. Ngayon, ilang linggo na po tinabago ng Panginoon yung puso ko. Nagbago po. Kasi maghiwalay po ako kaagad sa kasintahan ko babae para i-force ko ang Lord. Kasi sa Panginoon ko na naramdaman yung pagmamahal na hindi ko kayang ibigay ng nasa mundo. Sa Panginoon ko na nakuha yung healing na gusto ko. Hindi sa magitan ng psychiatrist na mga gamot. Wala sa mundo ang pagmamahal na hinahanap at kagalingan. Kundi na sa Panginoon na nasa. Lagi ako nagbebeg kay Lord na Lord, pagalingin
delivers me from all abomination. God delivers me from my anxiety and depression ngayon. Dahil sa Panginoon, nakapag-release ako ng forgiveness. Yung broken relationship namin ng mama ko ngayon, halos araw-araw, nag-sharing na kami about the word of God. Tumatawag na sila ako para kamustahin ako kung okay lang ba yung espiritu ko, hindi na ako. Kung okay lang ba yung espiritu journey ko, kung okay ba yung pananamba ko sa Panginoon, nakakatawa. Kasi kayang baguhin ng Panginoon ang negativity sa puso mo. Kung sino ang Panginoon ang nag-deliver sa mga Israelita sa Egypt, yun din po yung Panginoon na nag-deliver po sa akin from all sins. Kung sino ang Panginoon ni Jacob, ni Abraham, ni Moises, at kung sino bang propeta sa Old Testament, siya din po yung Panginoon. The same God na nagpaalis sa akin sa kasalanan. The same God na nagpatawad sa akin. The same God na nag-alay ng dugo para sa akin. Kaya sino ako para humindi pa sa irresistible grace ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang life ang nakuha ko sa Panginoon, kundi pati ang resurrecting life ko. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon ngayon, inaalay ko na po sa Panginoon ang buhay ko. Nagpahanap po ako ng totoo. Hindi na po ako wala sa Panginoon. Nagkaroon man ng circumstances, pero hawak pa rin po ng Panginoon ang buhay ko. Salamat mahal sa inyo. Walang nagpasabit ako sa Panginoon. Ang daming miracle na nangyari po sa buhay ko. Lalo na sa family ko. Yung kapatid ko na nabasag po yung bumo. Nagpa-medical po kami sa Japan. Nabasag po yung bumo. Pero nung pinagdasal po namin, humingi po ng tulong ko na nanay. Pinagdasal namin kahit po yung stepfather ko na Japanese na hindi namin hiwala sa Diyos. Humingi po ng tulong sa amin. Dasal kayo sa Diyos niyo. Para pag humingi po kapatid mo. Alam mo, din ko na nagpasigasgan po kami. Nawala po yung karakter ng ulo ng kapatid ko. Kaya sobrang pasasamahan ko sa Panginoon. Kasi hindi na po sa akin nagpa-work yung miracle niya. Kundi lang po sa family.